Drop that. Yo, what's up mga tol? Kamusta kayong lahat? Pasensya na, wala kaming content kahapon. Pasensya. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Nasa manlupalop kayo ng mundo. May gusto kong shoutout mo na agad yung mga fans mo. This is episode 65 na mga tol. Meron tayong magandang topic ngayon, pero mamaya ko na sasabihin. Talaga tong Maynila dotong ingay. Anong ulam nyo mga tol? Kami yan. So, alam niyo na kung ano yan. Pakbet. Kailangan ng gulay ng aming katawan, no? So, itong aking mga baby, hindi pa naliligo. Mapapansin niyo yung lumalagitik doon na tak. So, may nilad yun, mga tol. Ayun. Hindi nga lang kita yung truck nila. Ganda panahon ngayon. So, baka mamaya mag-content kami ulit. Gala-gala. So, hindi pa sure. Shoutout nga pala kay Francis Bailon. Salamat dito pare sa damit ko. Thank you. Salamat sa binigay mong damit, no? Yan, gusto ko lang mag-shoutout. Thank you. Shoutout sa lahat ng mga channel membership ko. Nanatili kayong matatag, no? At hindi kayo nag-aalisan. At nag-ano na naman kayo. Lalo na to. Ano bang tawag doon? Nag-renew. Salamat sa mga nag-renew, no? Maraming salamat sa inyo. I love you. Lalo na kay Mama Margie's Diary. I love you, Mama. Thank you. Binubudol mo. Ba't budol? Binubudol ko daw siya kasi nag-ano siya sa akin, nag-membership din siya sa channel ko. Budol ba yun? Ang tawag doon, suporta. Nag-expired na, nag-iinarte ka. Eh, hindi naman ako nag-iinarte, gunggong. Ano ba naman? Hindi Kumbaga, naman nag-iinarte niya, sabi niya. Okay. hindi, parang ano naman yun eh, parang candy pambata. Alam mo yung tawag doon? Parang appreciation na candy, ano ba tawag doon? Panahon. Sarapan mo yan ha, puminyeta ka, paborito ko yan. Shoutout muna sa mga tropa doon sa Bacoor. Ano naman shoutout? Boring talaga nito, mag-shoutout na lang, boring pa. Meron pala tayong magandang content kayo, no? At tingin ko makakatulong to ng konti sa mga may mga jowa dyan. Sa mga wala pang jowa dyan, hindi to para sa inyo. Pasensya na. Grabe siya. Joke lang, ano lang yan. Biro lang. Alam niyo naman komedyante ako na trying hard komedyante ako. At saka, yun. Gagamitin ko na naman ang aking talento sa pagiging madaldal. Anong concept for today? Gusto mo, ikaw na magsabi. Ikaw na, baka mabulol ka. Oo nga Ako din bulol pero hindi halata. Uy, tubig daw. Tubig. Tubig daw. Mami, napasag yun Sa Sirka water. Ano daw? Yan. Ano? Dito. Yan yan sa water. Ba't nabasa? Ba't nabasa dami? Palit na tayo. Cloud, hey ka muna. Ay, hi ka muna. Hey tuloy. Hi. Masama ang loob. Daddy na kami. Sorry na. Dito na ako lang. Ano sabi mo? Dito na ako lang. Yung kwarto nyo, gulo-gulo. Tanghali na. Aba-aban ako. Mga nakahiga pa rin. Boss, meron ba? Meron ba po? So yun, itong si Kuya Sirkwa, Mineral Water. Topic po natin ngayon is paano natin masasabi na treasure ang mga jowa natin, mga tol. Kayo, anong unang pumasok dyan sa isip nyo, mga nanonood sa amin? Paki-comment na yan. Pressure? Oo, paano natin masasabing ang ating minamahal na ganito, no? Mga ganitong babae, mga jowa, girlfriend, asawa. Hindi to para sa mga kabit, no? Paano natin masasabing sila ay treasure sa atin? Akin, number 1. Ako nga pala, lilinawin ko lang, hindi ako professional na tagapayo. Hindi ako professional sa mga ganyan-ganyan, mga turo-turo, mga yun na yan. Dati lang akong professional na babayero. Sa mga nakakakilala sa akin, please comment nga kayo dyan. Proud you pa nga. Hindi ako proud na naging babayero ako dati. Yun. Wala ka pinagdadaanan yun. Depende yun. Hindi ako naniniwala. Bulol. Lahat ng lalaki. Ano? Nanloko kahit isang beses, ng babae kahit isang beses. No! Huwag mo lahatin. Gusto ko lahat yun. May mga pare Ano ka? Oh. Uy. Kumbaga, huwag mo lahatin. Ano na naman, nag-uusap kami dito Dito labas.
Nabasa daw yung damit, nabasa. Nabasa? Si Claude, medyo may pagkano. Teka lang ha, pasensya ng mga to, nabibitin tuloy kayo sa gusto kong sabihin. Saan ba nabasa? Di, dulon-dulo lang, napaka-tender. Oo nga eh. Ang ating content ngayon is, yun. Kung paano natin masasabi ang ating mga jowa is treasure. Ay, bagoong pala. No? Alam naman natin na kung ano ang treasure. Talagang kayamanan yan. Kayamanan. Inom lang ako. At makikipag-battle rap na naman ako dito kay City. Umpisa na naman akong aga. Yeah. Ito yung ano. Ay, natapon! Ano ba yan? Boring. Ito yung official na jowa battle rap. Hindi naman ako makakasagot. So yun, ako kasi, kaya ako nasabi nga, treasure ang isang... Umpisa na siya, 30 minutes na naman. Kailangan na ba natin to? Wala tayong content matitino ng mga nakaraan, no? Liban dun sa gala-gala, no? Dito sa Cavite City. So, ayun, sa akin, ang numero 1, may takot o may pagmamahal sa Diyos. Yun yung number 1 sa akin, na sa babae, no? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, Wala na damit to eh. alam naman natin mga tol, sa panahon ngayon is halos, hindi ko nila lahat, halos lahat ng mga bagong sibol na ayaw magsalita eh, mahirap na, baka madis tayo eh. Kumbaga yung mga bagong ano ngayon, lalo yung mga millennials, hindi ko naman nila lahat, no? Yung iba is nakakalimot sa Diyos. So na minsan lumalaki silang wala masyadong ideya sa Diyos at halos nakakalimutan magdasal. Puro social media na lang ang ginagawa, puro pagsasaya, puro paggagala, puro pagtambay. Hindi ko nila lahat mga tol, mga ining, mga toy, huwag kayong magagalit. Lahat ng sasabihin ko dito is hindi scripted, batay lamang to sa aking experience. Kaya hindi ako magtuturo na may numbering, number 1, number 2, hindi ako ganun mga tol. Talagang direct tayo, rekta-rekta. Dito tayo para kasama siya, para sikat siya. Sikat ang puto. So yun, yun ang number 1 sa akin kasi sobrang dalang na makahanap ng ganun ngayon, no, na kilala ang Diyos at lagi nagdadasal. Kilala naman. Oo nga, kaso hindi lahat o kaya depende sa ambience o sa paligid. Siyempre mga namulat sa stress o sa problema, lalo na pag broken family, siyempre parang hindi lahat malalapit sa Diyos. So yun ang aking number 1. Pangalawa is malambing, no? Yan. O nga pala, walang numbering dapat kasi. Oo nga eh. Sorry. Direct nga pala tayo. Kasi baka malito din sila, saka malito rin ako. Baka maulit ko na naman yung sinasabi ko. Kalusot ka pa, hindi naman nakakalusot. So yun, malambing. Bakit malambing? Kasi kahit ano man ang galit mo sa buong mundo, magkaaway kayo, sobra-sobra. Pag malambing si jowa, talagang once na niyakap ka niyan, binigyan ka na ng pera. Binigyan ka na ng isang material o ipinasyal ka o inilibre ka ng pagkain. Di ba? Parang nawawala yung tigas ng puso mo, saka umuhupa yung sama ng loob mo, yung ganun-ganun. Parang nakakagaan ng damdamin. So malaking factor sa isang relasyon ang malambing. So yun, nakadalawa na ako, siya naman. Ikaw, masabi mo bang sabihin mo naman na may pressure ba ako sa iyo? Kahit sa pilitan na lang. Interviewin po natin si Olishi. Paganahin natin ang mga nerves sa kanyang utak. Gagi, walang nerves yan. Gamitin mo, ano ka ba? Yung mga fan club mo, nanonood. Dali, paano mo masabing, kahit isang beses lang, ungitan. Kahit isa lang, masasabi mo ba na treasure ako sa iyo? Oo. Kasi madiskarte ka. Diskarte? Ng babae. Seryoso, seryoso to. Dali. Kasi naman to, hindi mo naman Oo, maganda ngayon on the spot, katulad ko. Tulad nito, on the spot to. Sige. Ano ba naman to? Sa kanan, walang utak. Sa kanan ko,
Wala nang intro. Gagi, baka hindi ka ka-treasure sa akin, kaya wala akong maiiwan. Ito naman, ganyan, uy. Hindi maniwala sa kanya, hindi lang talaga gumagana yung mga ugat-ugat na maliliit sa kanyang utak. Ano nga, bakit ka nga ba treasure? Madiskarte, pambira to. Eh, di mati, pera na naman yan. Ay, joke lang. Saka malambing ka din naman eh, pag may kailangan. Hanap naman, pag may kailangan lang. Ano yung kailangan na yan? Baka pwede mo ibulgar sa kanila. Huwag naman ganun eh. Malambing noon. Ba't noon? Sige. Anong pagkakakilala mo sa akin? Sige, yun nga. Paano kung... Kahit isa lang. Kasi si daddy, wala nga Kaya mo yan. Paano ba? Kasi si dati wala akong handing gising. Maging prangka ka. Ano Maging ba totoo sinabi ka. mo makajos, tapos malambing? Mhm. So hindi ka na pwede ulitin yun. Ikaw, di ulitin mo kung yun ang tingin mong nakita mo sa akin. Uy, nakikita nilang ano ka. Unang bobo ako. Hindi. Okay lang. Okay lang. Hindi ka bobo, tamo mo bang? Ano siya, si Eric kasi sobrang makajos, kaya gusto niya din makajos. Lagi siyang dadasal tuwing gabi. Kahit inaantok na yan, minsan pagtingin ko tulog na. So, ako, aminado naman ako na kahit hindi ako palaging nagdadasal tuwing gabi. Pero pumapasok pa rin sa isip ko. Parang papasok na lang bigla, ay, Lord, thank you. Parang ganun. Kahit hindi siya yung focus talaga. At nag-thank you ako sa lahat. Tapos, si Eric, masipag. Sobrang sipag. Yung gusto ko sa bahay. Mabuti naman. Sa bahay tuloy. Hindi yung lagi niya akong kinakawawa rito. Parang nagmumukha akong tamad. Sobrang sipag niyan. Parang siya lahat naglilinis. Siya talaga naglilinis. Minsan lang ako. Maglilinis ako kapag may kailangan ako sa kanya. Kunyari, gigising ako na maaga, magmamap na ako, tsaka magwawalis. Magugulat siya, tuwan-tuwa. Eh, may kailangan pala ako. Para hindi siya magalit. Pag kunyari, aalis ako, aalis ako. Naglinis na ako, nagluto na ako ng almusal, para hindi na siya makatanggi. Malimit talaga yun ang ginagawa ng mag-jowa. Ano pa? Sobrang linis niya talaga sa bahay. Kaya, kras nagagalit siya sa akin kasi makalat ako. Yung mga buhok ko naglalagas. Tanggap ko yun. Daddy, huwag ko dyan dito sa kubilo. Dito. Ano pa ba? Meron pa ba? Ano pa ba? Tsaka galante siya pag meron siyang pera. Eh, huwag mo nang sabihin yun. Baka mayari. Baka wala mag-sponsor. Pag meron lang, bira nga sa isang buwan. Isang beses sa isang buwan. Ay, huwag ko namang ganyan. Iba na lang eh. Hindi ba? Ano pa? Iba. Tapos lagi siyang nag-iisip ng paraan, lagi siyang nai-stress kung paano kami mas kaka-survive sa pang-araw-araw. So nakikita ko naman na porsigido naman siya. Kaso nga lang, hindi niya pa siguro talaga time. Kaya okay lang. Kaya naman magtiyaga. Wala naman choice kundi magtiyaga. Natural. Kakain ko na lang siya. Ayun. Ano pa? Baka meron. Ang dami mo. Akin ang dami. Akin dalawa Mas marami lang. sa akin. Nakaka-15 Dalawa ka lang Ay, 30 minutes pa lang pala. Akin ang Dalawa dami pa lang. ko sinabi. Dalawa pa lang yun. Paano mo nasabing treasure ako? Ay, kung mamaya na ako, ikaw muna. Baka meron pang baka may nais ka pang ihayag, no? Isalaysay sa mga manonood. Ano Tsaka pa ba? gusto ko talaga sa kanya yung pagiging madaldal niya. Pagkagising pa lang ng umaga, kakagising ko pa lang, nag-start na agad siya. Gusto mo sa akin yun? Kabaliktaran! Ay, hindi. Yung paano mo nasabing treasure? Treasure nga kasi, responsable ka sa mga anak mo. Thankful ako dun. Yun nga, kahit wala akong masyadong pera sa ngayon, hindi ko na ibibigay yung sapat ng mga pangangailangan nila. Pero alam ko yun, lalo na kay Kuya Sid. Mahalaga naman hindi nagugutom. Okay na yun. Yep. Yun. Tulad nito, niluluto ko. Ako bumili. Pero wala pa akong budget, wala pa yung sahod ko mga tol sa YouTube. Wala pa nag-i-sponsor sa atin ngayon, pambira. Oh.
So, ayun, ano pa ba? Baka meron ka pa na isidagdag, no? Dahil malamang sa oo, maraming manonood sa'yo na bidang-bida ka to. Ako naman yung bida mo. Bidang-bida. Lahat nga nung sasabihin ko, pawang katotohanan, yung sa'yo parang may halong kalokohan pa rin. Basta pinagusto ko yung masipag, laging malinis yung bahay dahil sa kanya. Kahit lagi na siyang nagagalit. Hindi, natural lang magalit kasi nga halos lahat ng sulok ako nagpupulot ng mga buhok, mga kalat. Minsan binawalis ko naman yung buhok ko. Naglalagas kasi yung buhok ko eh. Okay lang yun. Kahit saan pumunta may buhok. Ang katanga ako kayo sa lababo eh. Nagkakabuhok doon. Kasi pa nagaganon-ganon ako, nalalata. Ano itong sis Mariosep na buhok dito? Meron na naman. So, yun na lang ba? Ano pa ba? Baka meron pa kasi ano na rin to eh, parang talk show, no? Kasi marami ding ano dyan, manonood niyan parang show, no? Ibida mo ako. Hindi naman, kasi siyempre may mga nakasubaybay din na minsan kailangan nila ng ganito para nga paano nila masasabing treasure ang kanilang mga jowa. Tsaka hindi naman sobrang niya sa ugali ko, yung natitiis niya. Kahit hindi naman ako ganun kasalbahe. Ba't natitiis? Bakit? Kasi kahit pag nag-aaway tayo diba? Isang araw lang bati niya. Kumbaga, matagal pa nga yung isang araw sa atin eh. Sagad yun pag ganun. Oo. Iba pa? May walang kangkong? Ay, hindi ako nakabili. Nakalimutan ako. Ano pa? Ano pa ba? Ang sarap may kangkong. Wala eh. Meron dyan pechay. Si Bunso pagising, pahabol natin. Gagi, Wag, sangit pechay dyan. Pechay. Ano pa? Ano pa ba? Kaya mo yan. Napagpasensyahan niyo po si Holy She, no? Ganyan po talaga yan. Matagal ako mag-isip fast forward mo yan. Ano pa? Pinipiga ko lang yung utak ko. Sige. Balikan na lang natin siya mamaya mga tol, no? At kasi mahirap din makapag-isip habang nagluluto. So, yun. Una, maka-Diyos. Pangalawa, yan nga, malambing. Pangatlo, siguro, lagyan ko ng numbering konti kasi baka ako rin yung malito eh. Ginawi din. No. Pero ano to mga tol, freestyle to. Wala akong script. Lahat ng content namin walang scripted. Yun, proud ako sabihin na wala kami binabasang mga kuno mga nakasulat sa pader, mga ganyan-ganyan para lang sasabihin. Mas gusto ko tong reality kasi parang mas makatotohanan siya para sa akin. Ganun ang gusto ko. So, pangatlo is sobrang matiisin. No, pag merong ganyang factor ang inyong mga jowa, sobrang matiisin, mahirap pakawalan yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit gaano kasama ang ugali niyo mga tol, hindi ko naman nilalahat. Kahit gaano ka itim ang ating budhe, once na andyan ang ating mga queen ay matiisin, napakahirap pakawalan yan mga tol. Dahil sa panahon ngayon, konting away, hiwalay. Konting hindi pagkakaintindihan, hiwalay. So, paano nyo masasabing matibay ang inyong relasyon, di ba mga tol? Paano nyo nasabing treasure yung mga ganun? So, para sa akin, napakalaking factor ng matiisin kasi katulad ko, bad temper ako. Minsan, madali akong mapikon. Tapos, ayun, pag nag-aaway kayo, naayos agad kasi nga, hindi matiis eh. Matiisin. Kumbaga, ano yun, parang palpak yung sinabi ko. Okay lang yan, push mo. Parang ano ba, paano ba to? Paki-comment nga sa baba kung ano yung pupasok sa inyo, no, habang nalilito ako. Sobrang matiisin kasi yun nga, kahit ang dami mo nang ginagawang kalokohan, tinitiis ka niya pa rin. Siya pa din yung naglalambing. Oh, tama. Palakpakan po natin. Tanga yung pag gano'n. Hindi naman tanga yung pagiging gano'n. So, ayun, matiisin dahil kailangan natin yon sa ating mga jowa. Kasi nga, kung hindi sila matiisin, automatic, maghihiwalay kayo agad at hindi kayo tatagal. So, ayun, batay lamang po to sa aking experience mga tol, hindi ako professional o basta, ito lang yung naranasan ko. Wala na ganyan. Yups, pasensya na kung may mga konti kaming pinapasok na tulad nito, pagluluto, hawak ng cubes. Para naman maiba, no? Hindi yun talaga nakaupo lang sa selya. Oh guys, ganito ang gagawin nyo. O paano ganito? Ito yung way ko kung paano ako mag-content. So yun, pangatlo na tayo. So pang-apat is mahirap sabihin to pero depende. Hindi tamad. So yun, ito yung pinaka-mahirap sa lahat, no? Yung
Ano, tsura parang aminado. Hindi siya tamad, kahit papano. Kahit hindi naman siya sobrang sipag, hindi naman siya sobrang tamad. So malaking bagay na yung kalahati. Yung kalahati, may kusa. Yun ang maganda kasi sa mga partner natin, may kusa. Kasi nandiyan na yung bawa, anong ulamin. Pag jowa mo tinanong ng tamad, bahala ka na mag-isip. Hindi mo kasi ganun ang sagot ng tamad. Pero yung medyo may kasipagan ng konti, no? Sige, teka, mag-iisip ako. 5 minutes, meron na tayong may iisip ng ulam. Yun. So, ganun, malaking bagay din ng kasi ang pagiging tamad, konektado sa lahat yan. Pinsan yan, yung reklamador, yung laging galit sa buhay, laging naiinggit. Mamaya na lang. Puro mamaya, na kaya namang gawin ngayon. Bawa, may nakita kang kalat dito. Dadaanan mo lang. Kunin mo na agad, tapo mo sa basurahan. Ganun yung may utak na medyo may kasipagan ng konti. Galit ka? Siyempre, maaalala kita yan. Hindi. So yun, may konting, kahit hindi naman sobrang sipag, huwag naman yung sobrang tamad. Kasi lahat ng tamad, lagi nangangatwiran yan. Kahit anong sabihin mo dyan, lagi silang merong dahilan o kinakatwiran na mamaya na lang, kasi ganito, kasi ganyan. So para sa akin, hindi siya treasure kasi lalo na sa mga katulad ko, nangangarap akong umasenso sa buhay, kailangan ko ng partner na mataas din ang pangarap at kumikilos, hindi yung parang tinatamad mag-isip, tinatamad gumalaw, tinatamad mag-take ng risk, tinatamad lumabas ng bahay. Alam mo yung mga ganun, yung pag tinatamad ng tao, wala talagang nagaganap. Tapos andyan yung puro reklamo, wala akong pera, wala akong makain, wala kaming pambayad ng ganito, wala akong pambili ng ganito. Ang hindi nila alam, ang ugat ng kanilang ganong nararanasan is yung katamaran. Yun lang yun, katamaran. Pag tamad ka, automatic, lahat-lahat na yon, sa lahat ng bagay, tatamarin ka na. Hindi ka lang tatamarin doon sa tipong, alam mong magkakapera ka doon, hindi ka tatamarin. Hindi dapat ganun ang point of, yung view natin sa buhay. Hindi talaga dapat ganun. Kasi, dapat aralin mo yung utak mo, saka katawan mo, puso mo, na hindi mo naman kailangan maging masipag. Kailangan mo lang maging disiplinado. At yun yung pagtanggal ng katamaran sa katawan. Kasi yan yung nagiging cause ng paghihirap ng tao, no? Puro reklamo lang ang ginagawa. Ang totoo, tamad lang gumalaw. Tama ko? Comment down below. So, eto na po sila. Ang gulo ng higaan. Madilim po, magpapasok kayo ng sunlight. Saka to, pahingayin nyo na to, kanina pa na-under to. Ay ka, magdamag pala. So, yun yung aking mga experience, no, mga tol. At saka, pang ilan na ba, Pang ilan na yung sinabi ko? Sa pangatlo, pangapat, kaya mo na. Basta, sunod-sunurin nyo na lang to, mga tol. Tapos, isa pa, yung makuta. Yung madaldal. Malaking problema yung ganyan sa sa relasyon, no, yung makuta. So treasure sa akin yung katamtaman lang, yung banayad lang. Madaldal siya kapag kinakailangan, pero pag wala namang saysay, wala namang kapararakan yung away nyo, o walang kakwenta-kwenta yung pag-uusapan nyo, hindi siya madaldal. Kasi andyan yung madaldal yung handa ka niyang hiyain sa harapan ng mga kaibigan mo kahit nasaang lugar ka pa. Pag nagkaroon ng aberya, dyan yung papahiya ka niya, kukutaan ka niya, dadaldalan ka niya. So nasubukan ko din yan medyo marami sila, kaya yun, iniwasan ko yung ganon, yung masyadong makuta. Gusto ko yung banayad lang, simple lang, parang ganito. Ako lang yung madaldal dito sa loob ng bahay. Saka si Prince. Hoy, wala ka na sa stock. Hindi meron. Yun nga, yun. Kaya nasabi kong treasure is isa yun sa mga treasure na pag hindi makuta ang ating asawa. Natural lang na maging makuta sila paminsan-minsan o nasa lugar. Mahirap yung kuta ka ng kuta, nakakairita na. Isa pala, isang Colgate pa ako So, ayun, pang ilan na ba tol? Mga ma'am, sir, kayo na pong umunawa, no? Dahil minsan lituhin din ako So, ang haba na niya na. ako ngayon pambawi nga, tagal natin walang content. Sarap, ang galing mo, I love you. Kulay. So, pang ilan kwan na to? Para sa akin treasure is, yun, mapagkumbaba.
isa pa yun sa napakalaking factor. Pag nakita nyo sa jowa nyo na sobrang mapagkumbaba, kahit meron niyang ipagmamalaki sa buhay, hindi niya sinasabi. Halimbawa, hindi naman lahat kasi ng ano masusukat sa pera eh. Halimbawa, basta yun na yun. Kahit na magbigay ng example. Alam mo yung mababa, sobrang baba niya, kahit ang taas niya, ang mga paa niya is nananatiling nakatapak sa lupa, no? Yung mapagkumbaba. Kasi ang mapagkumbaba, kahit anong klaseng away ang pagdaanan nyo, lagi yan, hindi naman sa pagpapakatanga, lagi yan magpapakumbaba para kahit kasalanan mo, yung jowa mo pa yung aamo sa'yo, pressure yan, wag mong pakakawalan yan. Mga tol, sa mga nanonood nito, wag nyo pakakawalan yung mga ganyang babae o kaya lalaki, yung sobrang mapagkumbaba. Kasi sobrang dalang na makahanap ng ganyan ngayon. Kasi napapansin ko sa mga bagong ano ngayon, depende yan, di ko nila lahat, huwag kayo magagalit. Napapansin ko lang to, yung iba kasi sobrang pagalingan, pahusayan, pagandahan, papugian. Ang tanong, para saan ba? Para saan ba yun? Yung pinaglalaban natin ganon na kailangan natin magmataas palagi. Ang lagi kong tinatanong pang ano, para saan ba yung ginagawa nila? Worth it ba? Na palagi kang magmataas, magyabang ka na ganyan-ganyan. Para saan ba? So, yun yung pananaw ko, no, sa kanila. So, yan, treasure yan mga tol. Huwag nyo pakakawalan nyo. Sobrang mapagkumbaba. Kasi napakasarap mahalin yan. Grabe. Hindi ko binibida yung si Holy She. Kumbaga, lahat to, pangkalahatan to, mulat sa pool na nagkaroon ako ng jowa, simula nung 10 years old pa lang ata ako. Nagkaroon na ako ng puppy love. So yun, batay lang to sa aking experience mga tolo. Ano pa ba? Malinis sa bahay. Yan, malinis sa bahay. Kasi malaking factor din yan sa mga babae o sa mga lalaki, no? Yung malinis sa bahay. Kasi yan yung nakaka-attract ng energy para sa loob ng bahay natin. Panatilihin yung laging malinis ang bahay para pumasok ang good vibes o mga biyaya. Alam mo yon, kasi pag marumi ang bahay mo, ang ma-attract mo, marumi din. Kung naniniwala ko sa law of attraction, alam ko maintindihan nyo ako. Maintindihan nyo ibig ko sabihin kasi naniniwala ako sa law of attraction. So yun, ang isa sa pinaka-the best, hindi pa to final, hindi ko alam kung final na to, marunong magluto. Yeah? Paki-comment. Yung mga jowa nyo ba is marunong magluto? Boring. Napaka-boring. Hindi ko man nila lahat. Daddy, I cannot. Mamaya na, nagko-content pa ako eh. Pinaka-the best treasure talaga yung mga jowa natin, mapalalaki, mapababae man yung mga jowa nyo. Kailangan marunong magluto. 'Di ba? Kasi yun yung kailangan natin araw-araw. Bukod sa pagdarasal, bukod sa tubig, kailangan natin ng pagkain na kahit magkano lang ang pera mo, kahit wala kang budget, basta marunong magluto, nagagawa niya ng paraan mga tol. Malaking bagay yan. Lalo na pag nagkapamilya kayo kagaya namin. Parehas kami marunong magluto. So yun, mas masarap nga lang magluto sa kanya. Mas masarap nga, hindi ko naman natitikman. Nung mula lumipat kami dito, di pa kami nagluluto. Siya rin nagturo sa akin magluto. Yun nga lang, mas sumarap pa akong magluto sa kanya. Mayabang ba yun? Okay lang. I can manage it. So, yun. Pinakamalaking ano din yan, factor para sa mga jowa natin. Kaya masasabi kong treasure ang ating mga jowa. Asawa, girlfriend, asawa. Marunong magluto. Kung hindi siya marunong magluto, nag-aaral magluto. Kasi mga, para sa akin, pag hindi ka marunong magluto, hindi tayo magtatagal kasi masyadong magastos yan. At saka, paano naman yung mga anak natin balang araw, kung wala naman tayo parehas trabaho, yung mga anak natin, anong papakain natin sa kanila? Yan na papasok yung kanin na may toyo. Lucky Me na may kanin. Itlog lagi. Ano pa ba yung mga ulam na ano? Toyo mantika. Toyo mantika. Tapos kanin na may Milo at asukal. Masarap pa yun. Kanin na may asukal na may tubig. O siyempre, deserve din ng mga anak natin balang araw, no? O mga anak natin ngayon na makatikim ng hindi naman magagarbong ulam Yung bang tipong masasabi mong lutong nanay o lutong tatay, no? Kaya napakalaking factor na ang mga jowa nyo kailangan marunong magluto.
wag kayong minsan pag ganito kasi magandang ano to para sa akin yung utak natin at puso, wag niyo dadalhin sa mga ari natin. Alam niyo ibig kong sabihin sa mga wag natin dadalhin ang pag-ibig, yung isip puso natin wag natin dadalhin sa mga ari, sa pempem o sa tuy-tuy. Gets nyo? Kasi kailangan balance lang lahat mga tol. Pag gumana ang puso, pairalin yung isip. Pag isip lang, paganahin yung puso. Kasi baka mamaya gusto lang ng isip mo dahil maganda lang. So jojowain mo yon. Maganda siya, maganda. Pag puso naman, puro pagmamahal. Tapos, alam mo nang niloloko ka na, hindi na siya faithful sa'yo. Alam mo yun, yung mga negative, tinitiis mo pa rin. So pag yung ating ari naman ng umiral, walang relasyon dyan. Wala. Libog yan mga tol, mga ma'am sir. Pasensya na po sa mga ano ko, basta bata ito sa experience ko. So maganda, ang pinaka the best, i-combine nyo lahat. Isip, puso, ari. At ang soul natin is ang prayer. Huwag nyo kakalimutan ng mga soul natin, kailangan manatiling malinis. Ano man ang mga ginagawa natin. Kung hindi mo matiis, hindi nyo matiis gumawa ng masama, make sure lang po na worth it ang paggawa nyo ng masama para sa ikakabuti. Hindi naman yung literal na masama na sinasabi ko, magnanakaw kayo, mag-hold up kayo, mga ganun. Hindi po ganun. Kumbaga, minsan may mga pagsubok na maliit lang naman, na medyo risky tawag doon, medyo masama sa paningin nyo. Kaya ang iisipin nyo, worth it ba na gawin ko to para sa ikakabuti ko, lalo ng aking pamilya o para sa ibang tao. Ganun yung pananaw ko. Willing to do bad, no? Para sa ikakabuti. Hindi yung pagnanakaw, hindi mga ganon. Hindi, ano kasi total ano na yun negative na yun, no? Choice na talaga pag ganon, masasama na yun. Alam niyo ibig kong sabihin. So, yun. Kung gusto niyo pang dugtungan tong ganito kasing haba na, baka may maboring na kayo. Kung gusto niyo pang dugtungan to, paki-comment lang po sa baba. Pag wala nag-comment yan, ibig sabihin hindi kayo interesado sa mga ganito, yung mga pwede kong ipayo sa inyo, lalo sa mga possible na kabataan, no. Yun, ito experience ko lamang, wala nagturo sa akin. Minsan talaga naniwala talaga ako sa kasabihan na experience is the best teacher. Totoo yun mga tol. So na-experience ko na yung masasamang bahagi, kaya gusto ko i-share sa inyo to para hindi nyo nagawin yung mga ibang nagawa namin pagkakamali, kaming mga nagkamali. So yun, advantage nyo na to mga ma'am sir, mga bata-batang manonood sa akin, no, sa amin. So tingin ko hanggang dito na lang muna. Pasensyahan nyo na, ang dami kong sinabi o ano, pagpasensyahan nyo na dahil na-miss ko din kasi kayo, na-miss ko yung mga views nyo. Napansin ko sa mga upload ko nung isang araw, talagang boring, alam ko yun, kaya hindi ko pinost sa FB yun kasi boring. So kung bago ka lang dito sa channel ko at gusto mo ng ganitong klase uri ng mga content, paki-subscribe na yung channel ko. Sa mga bumabalik na viewers ko na mga nakasubscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, share nyo lang po, paki-like and comment. Yeah? Para gagawa tayo ng mga ganito, yung mga kabuluhan na content, no? Hindi naman puro sa, alam ko naman yun na walang interesado sa content namin tungkol sa buhay-buhay namin. Pero gusto ko yun. Kaya nga, Buhay Pamilyado Diary. Kasi literal na lahat ng posibleng nangyari o mga experience namin, nakikita nyo. So yun. Ingat po kayo palagi mga tol. Hanggang dito na lang. Ano man ang kalagayan nyo, wag kayo makakalimot magdasal mga tol. Kasi number 1 ang Diyos. Pagising mo, magdasal ka na agad. Pagtulog mo, bago ka matulog, magdasal ka na agad. Bago ka kumain, magdasal ka. Bago ka uminom ng kung ano-ano, soft drinks o pagkain, bago ka kumain, kahit ano pang gagawin mo, ipagpasalamat mo sa Diyos kasi siya ang dahilan, kaya meron ka lahat niyan. So yun, payo naman sa mga walang jowa, baguhin nyo na yung mga mindset nyo. Nasa inyo problema, hindi sa babae, hindi sa lalaki, nasa mga mindset nyo. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga yun, comment down below. Maraming salamat po sa mga nanonood, masyado na mahaba. So yun po ang aming reality at mga experience mga tol, no? Sana may natutunan kayo. So yun, love you all, ingat palagi, God bless. Yeah, kung ano mo sarap. Whoa, boom.